Ay nag-aaral ng Romans at tayo po ay katatapos lang natin ng chapter 3, yung latter part ng chapter 3. But as a way of review, yan, ang mga napag-usapan natin last time is all about justification. We have understood na yung righteousness ng Panginoon demands that sin should be punished. Siyempre, God is fair. Kapag mayroong kasalanan, dapat maparusahan. Hindi pwedeng hindi paparusahan. So mga kapatid, pinag-usapan din natin na doon din sa verse na yon, pinakita na walang kahit isa ang matuwid. Memorize natin yan. Lagi natin ginagamit yan. No one is righteous. Walang righteous. And pinag-usapan din natin na yung justification means to declare righteous. Dikay o sune yan. Tandaan natin yan. Dikay o sune. Kasi bakit kailangan to? Ang understanding ng Katoliko sa justification is to make righteous. Kailangan mong gawing righteous ang sarili mo. But yung nakalagay po sa Bible, ang ginamit ni Pablo na word ay dikay o sune, which means God will declare you righteous. Wala kang kailangan i-make, wala kang kailangan i-create, wala kang kailangan gawin. God will declare you righteous. Sa paanong paraan tayo i-declare as righteous? Of course, we are justified, we are declared righteous by the grace alone. Grace of God alone. When we say grace of God, of course, biyaya ng Panginoon yan. Through Jesus Christ alone, wala na iba. Sa pamamagitan ng pananampalataya, wala na ring iba. Of course, napag-usapan din natin yung double transfer. When we say double transfer, nagtatransfer tayo, tapos may tinatransfer din sa atin. Paano yun? Yung kasalanan natin ay natransfer natin kay Jesus Christ, at ang righteousness naman ng Panginoong Jesus ay natransfer sa atin. Kaya yun yung sinasabing double transfer. So it is very important na si Kristo ay mabuhay ulit, dahil kung hindi siya nabuhay ulit, walang righteousness na may tatransfer sa atin. So very important, when it comes to resurrection, dapat manindigan tayo. Si Kristo ay namatay for our salvation. Si Kristo ay nabuhay ulit for our salvation. Yun po ang double transfer. Of course, as the center of the gospel, wag natin kakalimutan itong dalawang words na to, propitiation and expiation. When we say propitiation, Jesus Christ satisfied the wrath of God. Hindi niya tinakasan. Walang nangyaring under the table na naganap. Oy, palagpasin mo na to. Okay na yan. Tinan mo ni Jesus Christ ang fullness ng punishment ng mga kasalanan natin. Yun po ang propitiation. He satisfied the justice of God. Ang expiation naman po ay yung pag-aalis ng kasalanan at ng guilt. So every time nakikita natin yan, Jesus Christ fixed the relationship upward through propitiation sa Diyos Ama, and yung expiation po ay inayos din ng Jesus Christ. Yung sin na nagbaband sa atin, nag-change sa atin, inalis yan ng Jesus Christ. Kaya yan po ang cross. Every time makakita kayo ng cross, sana ito yung maalala nyo. Propitiation and expiation. And yung last verse, sinabi ng Apostol Pablo, anong pwede natin ipagmalaki? Hindi na to law of Moses, pagkos law of faith. Wala tayong pwedeng iambag. And to continue, mga kapatid, kung tayo'y nakikinig, ay kung tayo'y nagbabasa ng letter ni Apostol Pablo, malamang maisip natin, kung tayo'y Hudyo, maisip natin, bakit may bagong law? Ba't may sinasabi kang law of faith? Hindi para sa amin yan. Kami ay under ng law of Moses. Ito yung kinalakihan namin. Ito yung understanding namin sa kaligtasan. We are under the law of Moses. Kaya nga yung mga hindi sa ilalim ng kautusan, hindi mo paparusahan, hindi kailangan sumunod. Kami, nasa ilalim kami ng kautusan. So, ito yung sa amin, okay lang, maganda naman yung tinuturo mo, Pablo, law of faith. Pero hindi kami kasali dyan. And Paul, nakita niya na yun, na-visualize niyo. Sigurado ako, sasabihin ng mga to, itong mga taong to, Old Testament. Yung mga bago, yung mga Hentil, New Testament. So, as a way to counter that, sinimula ni Apostol Pablo ang chapter 4 to make a point na kahit sa Old Testament pa lamang po,
We are saved by faith alone. At ang ginamit niyang example ay yung ama ng pananampalataya ng Old Testament, which is si Abraham. So basahin natin Romans 4, 1-5. What then shall we say that Abraham, ayan na, our forefather according to the flesh was found? For if Abraham was justified by works, he has something to boast about, but not before God. For what does the scripture say? Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness. Now, to the one who works, the wages are not credited as a favor, but as a due. But to the one who does not work, that believes in him who justifies the ungodly, his faith is credited as righteousness. Kita nyo, matinik to si Apostol Pablo. Alam ko maiisip nyo na yan eh. Sabihin nyo, Old Testament kayo, sabihin nyo, ito na, dito kayo nakailalim. Pero sasabihin ko sa inyo ngayon, kahit yung ama ng pananampalataya nyo, kahit si Abraham na pinagmulan ng lipi nating mga Hudyo, was saved through faith. Hindi sa pagsunod, hindi sa paggawa, bagkos naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Ito yung problema hanggang sa ngayon, mga kapatid. Kaya nga yung reason, ang daming beses na sinikap ng mga tao na i-unite yung pananampalataya. From Catholic, humiwalay ang Kristiyano, nagprotesta kasi sa understanding nga ng justification, sa pamagitan ni Luther, siya nag-spearhead niyan, si Martin Luther. Sabi, hindi yan. Bakit may kailangan gawin? And hanggang sa ngayon, sinusubukan pa rin ayusin, i-unite ang mga simbahan, Katoliko, Baptist, Christian, pero hindi mangyari dahil dito. Mariin na sinasabi ng Kristiyano, ito talaga yung paniniwala namin, we are saved by faith alone. At sa Katoliko, ito yung kaya hindi magkatugma-tugma dahil pinipilit nila na kailangan may gawin, kailangan maidagdag. At hanggang sa ngayon, actually, problema yan. Problema natin yan. Hindi natin ma-explain ng mabuti kung ano mga ba yung pananampalataya at walang kasamang gawa. And feeling ko kahit matatagal na tayo sa simbahan, hindi pa rin natin masyadong nag-grasp. Parang dumadaan lang sa utak natin when we say we are saved by faith in Jesus Christ alone. And actually, problema rin yan ng ibang mga Kristiyano mismo. Bakit? Unang papasok sa isip natin ay yung sinulat ni Santiago. Basahin natin yung James 2. Ito yung problema eh. Nagbabasa rin naman kasi sila ng Bible at meron kasing nakalagay sa Bible. Actually, kapag tinignan nyo sa Bible yan, faith and work. Yung parang ano yan, annotation. Yun yung parang subtitle. Basahin natin yung James 2, 14-20. What use it is, my brothers and sisters, if someone says he has faith, but he has no works. Anong silbi nito kung meron siyang faith, pero wala siyang gawa? Can faith save him? If a brother or sister is without clothing and in need of daily food, and none of you says to them, go in peace, and one of you says to them, go in peace, be warm and be filled. Yet you do not give them what is necessary for their body, what use is that? In the same way, faith also, if it has no works, is dead, being by itself. But someone may well say, you have faith, and I have works. Show me your faith without works, and I will show you my faith by my works. You believe that God is one, you do well. The demons also believe and shudder. But are you willing to acknowledge, you foolish person, that faith without works is useless? And para mas pabigatin pa yung problema natin, to continue, James 2,
21, pansinin niyo itong ginawa ni James. Was our father Abraham not justified by works when he offered up his son Isaac on the altar? Pansinin niyo mga kapatid, sa Apostol Pablo, ginamit niya si Abraham as an example that we are justified by faith alone. At ngayon naman, si James, ginamit niya rin ang same person, Abraham, the father of our faith, to justify by works. Ayan, basahin nyo. Was our father Abraham not justified by works when he offered up his son Isaac on the altar? You see that faith was working with his works. And as a result of the work, faith was perfected. And the scripture was fulfilled, which says, parehas din sila ng tinote ng Apostol Pablo. And Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness. And he was called a friend of God. You see that the person is justified by works and not by faith alone. In the same way, was Rahab, the prostitute, not justified by works, also when she received the messenger and sent them out by another way. Ang sakit nito. Kung hindi natin ito naiintindihan, mahihirapan tayong unawain kung ano nga ba yung pananampalataya. Dalawang tao nagsisilbi sa Diyos. Isang tao lang ginamit nila as example. Si Pablo sinasabi, Abraham was justified by faith alone. Sinasabi ni Santiago, Abraham was justified by works. May mga scholars na nagsasabi, ang James daw ay sinulat ni Santiago as a way to correct yung sinulat ng Apostol Pablo, Romans. Meron naman sinasabi, kaya ang haba daw ng Romans na sinulat ni Apostol Pablo, to correct James naman. Nauna daw sinulat yung Santiago, nabasa ni Pablo. Ako, mali yan. Kukorek ko yan. Ang haba ng Romans. And even Martin Luther, alam ko, palagi nyo naririnig si Martin Luther. Siya yung talagang nagprotesta na we should live by faith alone. Ito yung kaligtasan, through faith alone, in Jesus Christ alone. He went as far as to say na ang James daw is non-canon. Hindi daw kasama sa Bible ang James. Hindi daw yung kinasihan ng Diyos. Pero being a Christian as he is, totoo naman yung pananampalataya niya, he repented, binawi niya, mali ako, kasama ang James. Pero bakit ko sinasabi ito sa inyo mga kapatid? Di hamak namang mas matalino sa akin si Martin Luther. And yet, nagkakamali siya ng understanding. Sinabi niya, James, hindi yan kasali sa Bible kasi ba't nagtuturo siya ng by works? Pero as he progresses, siyempre, tutulungan naman siya ng Banal Espiritu to understand. Binawi niya, he repented, binawi niya, hindi, nagkamali ako dito. Which is, props to him. Siyempre, as Christians, pag meron tayong nakikitang mali, dapat tanggapin natin sa sarili yun. And ganun yung ginawa niya. Pero gusto ko ipaunawa sa inyo, kahit yung pinakamagagaling sa larangan ng theology, may mga times na nai-stumble sila, nagkakamali sila ng understanding. Watch how much more tayo mga tao lamang. And every time we study the Bible, we should treat the Bible as the holy Word of God. When we say that, dapat natin maunawaan na every time nag-aaral tayo ng Biblia, hindi nagkakamali ang Diyos. Hindi naging dalawa ang dila ng Diyos na nasulat ang Romans at nasulat ang James. Hindi nagdalawang isip ang Diyos. Every time na mayroong conflict sa doctrine natin, ba't parang magkasalungat to? Hindi nagkamali ang Diyos, tayo yung nagkamali ng understanding. So every time we try to understand, to study the Bible, we need to make sure that we treat the Word of God as a higher priority. Hindi pwede yung mga opinion natin, hindi pwede yung mga sarili nating understanding. We need to make sure na ang salita ng Diyos ang nangunguna. Kung ano ang totoo, yon ang magwawagi. At yon ang gagawin natin sa mga oras na to.
we will try to settle this seemingly paradox na parang, ano nangyayari? Isang tao lang tinutukoy nila, si Abraham lang. Pero sinasabi ni Pablo, faith alone, ito naman, si Santiago, faith and work. Paano natin sisimulan yan? Alamin natin kung ano yung sinusubukang sagutin ni Santiago. Sinabi na rin niya, what use it is, my brothers and sisters, if someone says he has faith but has no work? Can that faith save them? Save him? Tanungin natin sa sarili nito. Nakakaligtas ba yung faith na ganon? Ano bang klaseng faith meron ako? Dito pa lang, on the outset, makikita natin, James is showing us na mayroong maraming klase ng pananampalataya. Can that faith save him? Dito pa lang, meron tayong maintindihan. Merong faith na nakakapagligtas at merong faith na hindi makapagligtas. Kaya tinanong niya, can that faith save him? Sinasabi mo, meron kang faith. But does that faith saves you? Maliligtas ka ba ng faith na yan? So basahin ulit natin sa verse 15, if a brother or sister is without clothing and in need of daily food, and one of you says to them, go in peace, be warmed, and be filled, yet you do not give them what is necessary for their body, what use is that? Ito, pansinin nyo, isang klase ng pananampalataya. Yung hipokritong pananampalataya. This can never save, mga kapatid. Sinasabi natin, pag mayroong mga nangangailangan, pagpapray kita, be filled, be warm. Pero hindi mo binibigay yung kailangan ng tao, wala kang nagawang mabuti. And come to think of it, ito rin yung sinubukang labanan ni Apostol Pablo sa chapter 2 ng Romans, na pag-aralan natin to. Yung hipokritong pag-uugali. We are circumcised, pero yung puso natin, hindi circumcised. We are baptized outside, pero yung sarili natin, yung panloob natin, hindi nababaptize. Ganun din yung tinutukoy ni James. We say na ganito ganyan, we pray for them, pero hindi natin binibigay kung ano yung kailangan yan. Nailigtas mo ba yung tao? So dito pala, meron kang makikitang faith. Anong faith yan? Napaka-hipokrito. And another kind of faith na pinakita ni James ay yung faith ng mga demonyo. Verse 19 naman to, you believe that God is one, you do well. The demons also believe and shudder. Another kind of faith, mga kapatid, na kahit ang mga demonyo, meron ding pananampalataya. Ligtas ba itong mga demonyong to? Yung belief ba ng mga demonyong to save them? Of course not. But they believe, pero hindi yun yung faith na pagligtas. So dito pala maintindihan natin, sinasabi ni James na maraming uri ng pananampalataya. Let us be personal. Anong faith ang meron tayo ngayon? Does that faith save you? And as a way to understand more deeply kung ano ba yung faith, gusto kong gamitin to dahil bata pa lang ako, tinuturo na to sa Alitea. Parang elementary pa lang. Ewan ko kung tinuturo pa to. Yung chair analogy. For us to understand kung ano ba yung faith. Pwede bang humingi ng silya? Penga ng silya? Yan. Gusto kong may example talaga. Nung tinuro sa amin to, ini-imagine lang. Ito, merong silya. Lagi itong ginagamit. Di ko matandaan kung anong edad ko noon, pero tuwan-tuwa ako dito sa analogy na to. Ang purpose po ng silya, yan nakikita nyo, saluhin tayo kapag sinubukan nating umupo. Kasi kung wala silya, tas umupo tayo, syempre, tataob tayo. We will fall. Ang faith, kailangan nating maniwala na sasaluhin tayo ng silya kapag umupo tayo. So, ito yung silya. Tatanungin ko kayo, kaya ba kayong saluhin ng silya? Naniniwala ba kayo? Do you believe na sasaluhin kayo ng silya?
Yes. Mukha naman matibay, di ba? Of course, yes. Pero, tanungin ko kayo mga kapatid, sinasalo ba kayo ng upuan na ito ngayon? Sinasalo ba ako ng upuan na ito ngayon? Di ba hindi? I can go as far as to say na kaya akong saluhin. Naniniwala ako, I believe with all my heart na kaya akong saluhin ng silya na to. But the fact remains, hindi ako sinasalo ng upuan na to. That does save me. Kapag umupo ako ngayon nang wala sa upuan, tataob ako syempre. Kasi hindi ako nakaupo. Meron akong faith, but that does not save me. Paano ako maliligtas? Kailangan kong umupo mismo sa silya. Tama ba, mga kapatid? Ito po, yung pananampalataya ng diablo. Yan, kunin na natin. We could always affirm. Maraming tao, maririnig nyo, na lenient, na agnostic, na kapag tinanong mo, naniniwala ka ba sa Diyos? Naniniwala ka ba kay Kristo? Sabihin ng mga yan, yes! Ang daming evidence na nagpapatunay na totoong Diyos. Pero hindi po yun nakapagligtas. Acknowledgement lang yun of what is true. If we truly want to understand what faith is, kailangan nating iupo yung sarili natin doon. We should put our lives to Christ. That's the big difference. Hindi yan kayang gawin ng mga dyablo. Hindi yan kayang gawin ng mga hipokrito. We could always say that I believe, we believe in God, we believe kumaawit tayo ng mga magandang kanta. Pero hindi tayo maliligtas doon, mga kapatid. Profession of faith, every time we profess faith, hindi po yan yung nagliligtas. Anong nagliligtas? Possession of faith. They profess my name with their lips, but their heart is far from me. Maraming mga tao nagpapalayas ng masamang espiritu, nagpapagaling ng mga sakit under Jesus' name. Pero sasabihin ni Kristo, umalis kayo sa harapan ko, hindi ko kayo kilala. We could always profess our faith. Magandang bagay yan. Pero kung wala naman tayo, we don't possess it, hindi tayo maliligtas. So mas importante na meron tayong faith kesa hanggang sa bibig lang. Of course, this is very good na dapat pinopropess natin kung meron talaga tayo. Pero dapat malinaw, mga kapatid, na kung hanggang labi lamang ang sinasabi natin, I believe, I acknowledge, pero hindi natin nilalagay yung buhay natin doon, pwede mo nang sabihin lahat ng bagay. Pero the fact remains, malayo ang puso natin sa Panginoon. So ano nga ba yung faith na nakakapagligtas? Ano ba yung living faith na tinutukoy ni James? This is the faith that works. Ito yung title natin. Hindi natin dinadagdagan yung faith and works. Faith alone lamang, mga kapatid. But this kind of faith is a faith that works. Faith na gumagana. Ito ang sinasabi ni James. Bakit yung pananampalataya nyo ay hindi gumagana? Hindi umaandar, sira ata, defective. Sa Diyos ba galing yan? Parang hindi naman natin sa Diyos yan kasi sira eh. Verse 22, you see that faith was working. Hindi sinabing faith and work. Sinasabi ni James, the faith that was working with his works. Gumaganang faith. Hindi natin dinadagdagan ng faith, pero sinasabi, faith that is working. And the result of works, faith was perfected. Ito po, yung gustong sagutin ni Santiago. Anong klaseng faith yung meron ka? Anong klaseng faith ang meron tayo sa mga oras na to? Ito ba ay pananampalataya na gumagana? So Abraham, the father of faith, yan. Ito yung sinabi sa Romans 4:3, binasa natin kanina, for what does the scripture say?
Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. Ang kinote po nila dyan ay Genesis 15:6. Kung matatandaan nyo, sa chapter 1 ng Romans, ginamit na natin yung verse na yan. Genesis 15:6. Yan po yung pagkakataon na ini-introduce pa lamang ng Panginoon yung symbol ng circumcision. Hindi alam ni Abraham, actually hindi pa nga Abraham eh. Abram pa lang yung ginagamit na pangalan ni Abraham. Hindi pa siya tinatawag na Abraham. Pero sa Genesis 15:6, sinabi na ng Bible that Abraham believed the Lord and it was credited to him as righteousness. Bakit ko ine-explain to? Wala pang ginagawang kahit ano si Abraham. Sabi ko nga, Abram pa yung pangalan niya niyan. Hindi pa siya tuli, wala pa siyang anak. Kaya nga pinakita ng Panginoon, eto, hindi ko babaliin yung pangako ko sa iyo na ang lipi mo maging kasing dami ng mga bituin sa langit. Nagtataka siya, wala siyang anak, baog yung asawa niya, but he believed. Hindi pa siya tulino, wala pa siyang ginagawang kahit ano. And sinabi ng Panginoon, it was credited to him as righteousness. Yan po yung tinutukoy ni Pablo. Katulad nga ng sinabi ko last time, bakit importante ito? Sa paningin po ng Diyos, hindi na kailangan makita ng Diyos yung bunga natin. Alam na niya kung sino yung mga ligtas. Siyempre siya naman yung nagliligtas. Hindi na kailangan makita yung bunga. Sabi ko nga, Genesis 15 niya, wala pang kinagawang kahit anong bunga si Abraham. But God already know na ligtas siya. Siyempre, siya naman yung nagliligtas talaga. Kaya alam niya. But that is not the same with people. Tayo yung mga hamak na tao lamang. Diyos lamang yung may kakayahan na malaman kung sino yung ligtas. Si Kristo may kasama nakapako sa krus. Hindi na nagkaroon ng pagkakataon yung kasama ni Kristo. Sabi nila si Dimas daw yung pangalan nun. Yung kasama ni Kristo na napako sa krus. Hindi na nagkaroon ng pagkakataon na ipakita yung bunga ng pananampalataya. Pero si Kristo sinabi niya, ngayon din makakasama kita sa paraiso. He's sure, syempre, gano'n si Kristo eh, Diyos siya. But that is not the same with human beings like us. Wala tayong kakayahan na makita, ay malaman, na masiguro na ligtas ba tong taong to. Every time na mayroong magpipray, prayer of acceptance, which is napakaganda niyan, dapat nating ginagawa yan. Magsusunod sa panalangin. Kapag tinanong niyo ako, sumunod ako sa panalangin, tinanggap ko si Kristo, ligtas na ba ako? Alam niyo, pag tinatanong ako ng ganyan, isa lang sasabihin ko, di ko alam. Pero bigyan mo ako ng 1 year, sasabihin ko sa iyo kung totoo yung tinanggap mo. Wala tayong kakayahan. On the outset, makikita mo, tinanggap niya si Kristo. Okay na yan, ligtas na yan. Hindi. Kailangan natin makita kung yung tinanggap niyang pananampalataya ay gumagana. Kasi kung hindi natin makikita yon, it's either hypocrite yung pananampalataya niya or faith na katulad ng sa dyablo. Kaya sinasabi ni James, ibang part naman po ang kinote ni James. Ang ginamit naman ni James para sa kanyang argument ay Genesis 22. From Genesis 15, ang layo na. Genesis 22 na. Basahin natin Genesis 22. Yan, ito yung sinabi ni James. And the scripture was fulfilled which says, and Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. When we say that the scripture is fulfilled, nasa katuparan, nangyari. Yung word that Abraham believed God and it was credited as righteousness. Ibig sabihin, natupad yung nakita ng Panginoon na si Abraham is believing. Ito po yung Genesis 22, 9 to 13. Ito po yung kay Isaac.
na nangyari. And they came to the place of which God has told him, and Abraham built the altar there and arranged the wood, and bound his son Isaac, and laid him on the altar on top of the wood. And Abraham reached out with his hand and looked, and took the knife to slaughter his son. But the angel of the Lord called to him from heaven and said, Abraham, Abraham, and he said, Here I am. He said, Do not reach out your hand against the boy, and do not do anything to him, for now I know that you fear God, since you have not withheld your son from me. Then Abraham raised his eyes and looked, and behold, behind him was a ram caught in the thicket by its horns. And Abraham went and took the ram and offered it up as a burnt offering in the place of his son. Ito po yung sinasabi ni James. The scripture was fulfilled. Napatunayan ni Abraham from verses 15 pa lamang, napatunayan ni Abraham sa chapter 22 that his faith is real. His faith is working when he believed God and offered up his son, yung sarili niyang anak na si Isaac. So mga kapatid, ulitin ko, hindi kailangan ng Diyos na makita pa yung bunga. Hindi ano ba to? Si Aaron ba iligtas? Parang ang tagal naman mamunga. Hindi ganoon ang Panginoon. Alam niya na, simula't simula pa lang kung sino yung mga ligtas. Pero tayo, hindi natin kayang gawin yun. Hindi natin nakikita agad-agad. So kailangan ma-fulfill katulad nung kay Abraham, na patunayan ni Abraham ang kanyang pananampalataya when he offered his son Isaac. This is the other way of using the word justified. Was Abraham justified by works? Mabuti sana kung magkaiba sila ng ginamit ng word ng justification. Pero pakita natin yung Luke 7:35. Ito, gusto kong ipakita sa inyo yung another use. Hindi siya different use, bagkus another use of the word justification. Yet wisdom is justified by all her children. Kasi ginamit ni Pablo that Abraham was justified by faith alone. Ginamit ni James, was not Abraham justified by works? So papakita ko sa inyo, merong another use ang word ng justification. Although parehas sila ng ginamit na Greek word, yan, yet wisdom is justified by all her children. Yan, pinakita ko sa inyo, dikay o sune. Yan, pinakita ko lang yan. Hindi nyo naman kailangan anuhin pa. Yung was justified, kung mapapansin nyo, dikay o te. Ganun pa rin, di ba? Same word na ginamit, na Greek. Pero ano ibig sabihin nito? Yet wisdom was declared true by her children. Hindi pwede, di ba? Hindi angkop. When this verse says, wisdom is justified by all her children, ang another use po ng justification, ng word na justification, is to defend the cause of, or to demonstrate what is true. Pag nag-exam tayo sa mga essay, laging may karugtong na justify your answer. Merong tanong, tapos sinasabi ng exam question, justify your answer. Hindi nun ginagawang tama yung sagot mo, bagkus kailangan mong patunayan, kailangan mong i-defend na totoo, na tama yung sagot mo, na true yung sagot mo by explaining it further. Sana maalala nyo, justify your answer, explain your answer. Ganun din po dito. So ano ibig sabihin? Yet wisdom is justified by all her children. Sinasabi po ng Bible na hindi mo malalaman kung ang isang tao ay wais
or matalino lamang. Malalaman mo na kung ang isang tao ay wais, depende sa bunga, children. Kung ano ang magiging bunga ng mga desisyon niya. Sinasabi ng Bible na hindi nakadepende sa age, hindi nakadepende sa dami ng nalalaman ang wisdom. Malalaman mo na kung ang isang tao ay wise, depende sa resulta ng mga desisyon niya sa buhay. Na-defend. Ibig sabihin, yung resulta is defending kung meron bang wisdom ang tao o hindi. Ganon din po ang ginamit ni James to defend the cause of, to demonstrate the truth. Hindi sinabi ni James na kailangan mong i-earn ang truth. Hindi sinabi ni James na kailangan mong baluktutin yung truth para maidepensa mo. Ang sinasabi ni James, when Abraham was justified by works, Abraham was able to defend kung ano yung meron siya. Yung faith that saves. So, paanong paraan? When he offered his son, Isaac. Ibig sabihin na i-demonstrate ni Abraham yung kanyang faith, na i-defend ni Abraham yung justification niya nung nakita natin na willing si Abraham i-offer ang kanyang anak na si Isaac. Mga kapatid, I hope kahit paano nalinaw natin yung difference kung anong tinuturo ni James at yung similarity pa rin kung anong tinuturo ni James sa tinuturo ni Apostol Pablo. Hindi sila magkasalungat, bagkus sinasabi lang ni James na maraming klase ng faith. He is wrestling with the nature of the saving faith. Kasi marami talagang, pwede tayo mag-invento ng kung ano-anong pananampalataya. Pero sinasabi ni James, anong nature ng saving faith? On the other hand, Paul is wrestling with the law of Moses and the law of faith. But still, isa pa rin ang tinutumbok nilang dalawa. The only kind of faith that can save is the saving faith, is a faith that works. Hindi faith plus work, bagkus faith that works. Actually, sa mga susunod na verse, na chapter sa Romans, ipapakita rin ni Pablo na kailangan yung faith mo ay gumagana. So, feeling ko kailangan na nating yung mga susunod na verses, feeling ko hindi na kayo malilito. When we read, balik na tayo kay Apostol Pablo, when he said sa verse 4, now, to the one who works, the wages are not credited as favor, but what is due. But to the one who does not work, but believes in him who justifies the ungodly, his faith is credited as righteousness. Huwag na kayo malilito, baka isipin nyo, hindi natin kailangan gumawa, hindi natin kailangan mamunga. Ulitin ko, ang nilalabanan, ang ina-argue ni Apostol Pablo dito, ay yung saving faith or saving work. Kay James, ang nilalabanan niya, yung mga uri ng faith, merong faith na hindi gumagana, hipokritong pananampalataya, at merong totoong gumagana, nakapagligtas. At dito, ulitin ko, ang nilalabanan ni Apostol Pablo ay yung law of Moses or law of faith. So sinabi niya, to the one who works, the wages are not credited as favor, but that what is due. Sweldo niya yon. But to the one who does not work, but believes in him who justifies the ungodly, his faith is credited as righteousness. Napaka-importante ng word na to. Mamamerit ba sa iyo o hindi? Ito yung nilalabanan ni Apostol Pablo. Sinasabi ni Apostol Pablo,
Wala tayong merit na kahit ano. When we say merit, value, acknowledgement, worth. Meron kang worth, meron kang merit na base sa ginawa mo. At kung meron kang merit na kahit papaanong paraan, pag hindi in-acknowledge yun ng Diyos, God would be unfair. So dapat, ang saving faith should be non-meritorious. Walang merit. Walang worth na galing sa atin. Walang worth, walang acknowledgement na galing sa atin. Bagkos, lahat yan galing sa labas. Kasi kapag galing sa atin, one way or another, dapat meron tayong merit doon. Pwede tayong magreklamo, pwede tayong magmalaki sa Diyos. Meron akong merit dyan. So paano ba naging non-meritorious ang kaligtasan natin? Napakalinaw. The righteousness of God, importante yan para maligtas tayo. Isipin nyo, ito yung langit. Nandito yung biyaya ng Diyos. Lahat ng biyaya ng Diyos, kapatawaran, righteousness, definitely si Kristo, Holy Spirit, which is yung down payment, nandyan lahat yan. Hindi yan galing sa atin. Galing yan sa Diyos. Kung ang righteousness ng Diyos ay sasamahan natin ng righteousness natin, may merit tayo kahit paano, kahit 1%. So we must believe na ang righteousness na nakapagligtas ay righteousness ng galing sa Diyos. Hindi righteousness ng galing sa atin. Dahil sinasabi ng Biblia, yung kahit pinakamabuti natin gagawin ay maruming basahan sa paningin niya. So we must believe na wala tayong merit doon. Pasensya na, wala tayong mayambag doon. Hindi tayo maliligtas ng sarili nating righteousness. Another thing, yung faith. Faith dapat hindi nanggaling sa atin, bagkos nanggaling din sa labas. Definitely. The author and perfecter of our faith is Jesus Christ. Kay Jesus Christ nanggaling to. Kaya tayo naliligtas. Wala tayong merit na naman, mga kapatid. Si Kristo to. Si Kristo, ang author, gumawa ng pananampalataya. So ito, yung righteousness ng Diyos. Ito yung biyaya ng Diyos. Madadaan sa atin yan. Anong instrument? Faith. Hindi rin to galing sa atin. Galing sa Diyos, galing kay Kristo. Para siyang tubo na papunta sa atin. At yung biyaya niya, dadaloy sa atin. Okay na ba? Hindi pa. Ang problema, we hate God. Hindi natin kailangan, hindi natin ever tatanggapin ang lahat ng biyaya ng Diyos kasi we hate God. Kaya sinabi dito, but to the one who does not work, but believes in Him who justifies the ungodly. Tayo yon. We are ungodly. We will never accept godly things because we are ungodly. If we are able to accept godly things while we are ungodly, merit yon. Paano ito maging non-meritorious? Jesus said, God said, bibigyan tayo ng bagong puso. A heart of flesh, not a heart of stone. So that we are able to accept the grace of God. Bibigyan niya tayo ng bagong puso. Hindi ulit to galing sa atin. Galing to sa Diyos. Ito yung pangako niya. Bibigyan niya tayo ng puso na merong desire sa Diyos. Na merong naisin na mga makalangit, godly things while we are ungodly. Yun po ang essence ng non-meritorious. Wala tayong may ambag. Yung puso, yung desire, binigay yan ng Panginoon. Yung pananampalataya, ginawa yan ni Kristo. At yung righteousness, hindi righteousness natin, bagkos righteousness ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Wala tayong mapagmamayabang. Ang kailangan natin gawin ay maniwala. So kahit pa paano, nagkakaroon na ng hubog. Feeling ko mas maganda na natin mauunawaan kung ano nga ba yung pananampalataya. Lagi natin ginagamit yung Hebrews 11 verse 1. Now faith is the certainty of things hoped for, a proof of things not seen.
Lahat ng bagay na pinapag-asa natin, lahat ng yon ay godly things. Tama ba? Now, faith, true faith, nasisigurado natin na lahat ng mga Diyos na bagay, lahat na may kinalaman sa Diyos ay mangyayari. Kasi may mga pagkakataon na hindi natin naiintindihan eh. Meron tayong pinanampalatayaan na hindi naman pala galing sa Diyos. Halimbawa, gusto mong yumaman, na mamag-asa ka, nayayaman ka balang araw. Well, wala mong sama. Pero kung hindi galing sa Diyos, hindi naisin ng Diyos na ikaw yumaman, hindi mangyayari yun. Now, faith is the certainty, the assurance of the things we hope for. Salvation. Magkakatotoo yan. True faith. At kung mapapansin nyo, yung second part, a proof of the things unseen. Kanina, pinag-aralan natin yung another way of understanding justify. To defend the cause of. To demonstrate the truth. Every time we try to defend yung meron tayo, pinapakita natin na we are justified by faith, and yung faith na meron tayo is working, na de-demonstrate natin yung katotohanan na to, di ba nagiging katunayan yon? Hindi ba nagiging proof yon ng mga bagay na hindi nakikita? Yung faith natin is a proof, is a working proof ng mga bagay na hindi nakikita. Mga bagay na may patungkol sa Diyos. So mga kapatid, it is very important when we say we are saved by faith, dapat nakikita yung proof na totoo yung pinoprofess natin, na meron tayong pinoposes na faith na nanggaling sa Diyos. Pero itong problema, meron naman talaga mga likas na mabubuti. Sa Galatians 5:22, di ba? Yun yung fruit of the Spirit. Love, joy, peace. Meron naman mga likas talaga masiyahin. Meron mga likas na mabuti. Merong mga likas na talagang generous. Paano natin na-differentiate, mga kapatid? Yung isa ay ligtas at yung isa ay talagang mabait lang. For example, the fruit of the Spirit is love. Paano natin malalaman na ito ay galing sa Espiritu o hindi? Meron kasing mga likas na talagang mapagmahal. Every time we do things para ibigin tayo ng tao, hindi yon ang bunga ng banal na Espiritu. Na gumagawa tayo, especially sa mga manliligaw, gumagawa ka ng mga magagandang bagay para ibigin ka, hindi yun yung bunga ng Espiritu. Pero kapag ginagawa mong bagay dahil meron kang pag-ibig sa kapwa, doon mo makikita yung difference. Ito, galing to sa Espiritu. Nakikita yung motivation, gumagawa ka ng mabuti dahil meron kang pag-ibig. Iniibig mo yung tao dahil meron kang pag-ibig. Joy! May mga tao na patuloy na magsumikap para lumigaya. Every time na magsha-shopee ako, parang nakakapagbigay ng joy. Ang saya kapag dumadating. Hindi yon ang bunga ng Espiritu. Ang bunga ng Espiritu, meron kang joy, at dahil sa joy na yon, baliktad, gusto mong ibigay sa iba. Nakita niyo yung difference? May mga tao na nag-strive to find joy. At meron namang mga tao na merong joy at they strive to share it to others. Kapag sobrang saya mo, feeling mo, gusto mong ilibre yung lahat ng tao. Peace! Hay! Kapayapaan. Ang daming mga tao ngayon nagsusumikap para maging financially stable. Kasi only then, mararamdaman nila yung kapayapaan. Hindi na nila poproblemahin kung ano yung bukas. Pero kung meron kang peace, baliktad. Kung meron kang kapayapaan, doon mo makikita
kung ano yung mga dapat mong gawin. So mga kapatid, gusto ko ipaalala sa inyo kung ano yung nagmamotivate sa atin. Paano ba natin binubuhay yung mga sarili-sarili natin? Are we living by faith? Yung natanggap nating faith is working through love, joy, peace, long-suffering, gentleness, kindness, goodness, and self-control, mga kapatid. Or are we trying to wrestle na magkaroon ako ng love, magkaroon ako ng joy, magkaroon ako ng peace? Talaga magsisikap akong mabuti, magsatrabaho ako para hindi ko napoproblemahin yung bukas, yung mga jowa. Yung jowa ko, kailangan ko ibigin yan para hindi ako iwan. Or is it the other way around? Dahil meron kang pag-ibig, pinapakita mo sa partner mo, yung pag-ibig na binigay ng Panginoon, yung kapayapaan na kahit anong sitwasyon mo, nagagawa mo maging masaya. So mga kapatid, as ourselves, let it be personal ulit. Maging personal sa atin itong mga kapatid. Ano ba ang faith na meron ako? Tinuturo ni Apostol Pablo that we are saved by faith alone. At tinuro ni James, yung faith alone should be a faith that is working. When we say, we are living by faith, saan ba tayo dinadala ng pamumuhay na yon? Saan ba tayo dinadala ng pananampalataya natin? Ano ba ang nag-encourage sa atin para gawin yung mga bagay-bagay? We have received everything from God through faith. Yung biyaya niya, si Kristo, ang banal na Espiritu, kapayapaan, pag-ibig, nare-receive natin yan. Ang only result niyan ay palabas. Kasi kung papasok pa ulit sa atin, merong problema. At lahat ng galing sa Diyos ay laging maganda. Hindi pwede na through faith, biyaya ng Diyos, dumadaloy sa iyo, sa cup mo, tas ang resulta ay kasalanan. Parang katakataka yun. Of course, nagkakasala tayo from time to time. Pero we should never accept na everything na nire-receive natin sa Panginoon through faith in Jesus Christ ay magbubunga ng kasalanan? No. Magbubunga yan ng mga kabanalan, godly things na ipapakita natin. So it's a way to evaluate kung anong faith yung meron tayo. Kasi kung hindi yun yung naging resulta, sa iba natin nabili yung pananampalataya. Defective yan. So mga kapatid, hindi magtatalo si James at si Pablo, bagkos, in-explain lang ni James yung tinuturo ni Pablo that faith alone should be a faith that is working alone. Hindi natin pwedeng dagdagan. At yung sinabi na justify by works, ang sinasabi ni James, i-demonstrate mo yung pananampalataya mo sa mga ginagawa mo. We should live by faith. Nang sa gayon, mapatunayan mo na yung pananampalataya mo is not fake, bagkos branded, may tatak ni Kristo. So tayo po ay manalangin. Let us pray.